Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Good to be in the house of God. Amen. Napakasarap po na nasa presensya, nasa bahay ng Diyos. Amen. Hallelujah. Better is one day in your courts than 1,000 days elsewhere. Amen. Sabi po ni David, mas maganda pa raw po ang isang araw sa bahay ng Diyos kaysa sa 1,000 taon sa labas ng bahay ng Diyos. My God, if you will know the presence of God, you'll always stay there. Dahil napakasarap po ng presensya ng Panginoon. Amen. That's where peace is coming from. Amen. Doon po nagmumula ang lahat po nating pangangailangan. Without the presence of God, we will be nothing. We will be empty. We will be weak. But because of the presence of God, we are strong today. Amen. Purihin po ang Diyos na buhay. Now go to the book of Luke, Luke chapter 2. Now if you are in the book of Luke chapter 2, the message will start here in verse 39. Kaya't samahan niyo po ako ngayong hapong ito. Are you ready to receive the Word of God? Handa na po ba tayong tumanggap ng salita ng Diyos? Amen. Now let's go to verse 39. Luke chapter 22, beginning verse 39 to 46. Sabay-sabay po nating basahin. I would be reading from the King James Version of the Bible. Sabay-sabay po nating ilakas ang ating tinig. Let's read with conviction, with power, with loudness. Amen. Na para pong na sinisigaw mo ito sa iyong sarili because sabi po ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Amen. Let's go. Luke chapter 22, verse 39 to 46. Ready? 1, 2, 3, and read. And he came out and went as he was wont to the Mount of Olives, and his disciples also followed him. And when he was at the place, he said unto them, Pray that you enter not into temptation. And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down and prayed, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. And being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. And when he arose up from prayer and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow, and said unto them, Why sleep ye? Rise and pray, lest you enter into temptation. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, we thank you for your words today, Lord. Salamat po sa iyong mga salita, for your words are food to our spirit and nourishment to our soul. Banal na Espiritu, ngayon pong hapong ito, we submit ourselves to you. We empty our lives to you, Lord. Niaalay po namin sa iyo ang aming mga sarili. We are ready to receive, we are ready to learn, and we are also ready to unlearn the things that are not right and not in line with your truth, Panginoon. Banal na Espiritu, we acknowledge that you are the greatest teacher of the church, and I am just an instrument and a vessel that you will use today. Panginoon, puspusin mo rin po ng iyong kapangyarihan ang bawat isa na naririto. From the head down to the soles of their feet, let the anointing to receive the Word of God be upon your people today. And Father, in the name of Jesus, we rebuke the devil tonight. Devil, you have no place in this house, and you are not welcome here. So go out, leave us alone. Do not distract your people from receiving your word. Leave their mind free. Set them, Lord, from stress. Set them from the burdens, Lord. In the mighty name of Jesus, we command that thing to be out from this room right now in Jesus' name. In Jesus' name, this is our prayer. And everybody said, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. You may be seated in the house of God. Sabihin mo sa iyong katabi, God bless you. Amen.
Pagpalain ka ng Diyos sa iyong pag-upo sa tabi ko at nawa po'y mapagpala siyang totoo habang katabi ka niya. Amen. Palakpakan po natin sandali ang Diyos sa buhay. Ang Diyos po ba'y napakabuti sa inyo ng mga taga rito sa Green Hills? Amen. Mahina po ata. Mabuti po ba ang Diyos sa inyo ng mga taga Green Hills? Amen. Praise the Lord. Amen. Now, let's go to work. Punta po tayo sa Luke chapter 22. Are you ready now? Handa na po ba kayo? Are you ready to receive? Amen. In Luke chapter 22. Now, in Luke chapter 22, we picked up from verse 14 down to, from 39 hanggang dito po sa 46. Amen. Diyan po tayo bumasa kanina as we start the reading of the Word of God sa verse 39 to verse 46. At ngayon po, atin po itong pag-usapan, atin pong pag-aralan, atin pong i-penetrate yung mga salita ng Diyos na atin pong nabasa. At hayaan po natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay mag-illuminate at magbigay ng revelation sa atin pong lahat. Now let's start. And sabi po dito sa Luke chapter 22, beginning in verse 39, and he came out and went and he was wont to the Mount of Olives, and his disciples also followed him. So pansinin po natin sa verse 39, Jesus was involved in here. Amen? Ang Panginoong Yesus po ang involved po dito sa pangyayaring ito in verse 39. And not only him, because when this thing happened, ang sabi po ng Biblia in verse 39, the disciples or the 12 of them were also with him. Amen? Forgive me for the word, for the number 12. It's not 12, it's actually 11. Amen? Because I believe, if I'm not wrong, right here, nung nangyari po ito, Judas was not yet around. Amen? Wala po siya nung oras at sandali ito because Judas was so busy preparing his betrayal. Amen? Para po kanya pong ipagkanulo ang Panginoong Yesus. So sa madali pong salita, si Judas po'y absent dahil may maitim po siyang balak sa Panginoong Yesus. Amen? Can I just drop a joke? Amen? Na ang pala-absent daw po ay mga nagkakanulo kay Kristo. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ba'y pala-absent? Amen. Just getting into you. Amen. Ikaw po ba'y pala-absent? Amen. Well, Judas is the one na lagi pong absent, so absolutely, without a shadow of a doubt, amen, isa po yun nagkanulo kay Jesus. Amen. Kaya sabi nga, may biruan, when I were inside the Bible school, may biruan na in your church, in the ministry, yung laging absent sa iyong mga tupa, kadalasan mag-ingat ka. And I wonder why. And sabi ko doon sa aking ka-eskwela, sabi ko, I don't see any logic and wisdom doon sa sinasabi mo na ingatan mo yung lagi mong kasama sa church na pala absent. And they said to me, because most of the time yung pala absent, that's the Judas of your life. It took me a long while bago po ito ma-figure out, and literally, he was referring to Judas dahil si Judas may mahilig umabsent. So sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka kasing pala absent. Amen. Okay, let's go now. Luke chapter 22. And he came out and went as he was wont to the Mount of Olives, and his disciples, the 11, amen, sabi po sa verse 39, we're just building foundation here, also followed him. So nang si Jesus po ay humiwalay sa kanila, he went to a place called the Mount of Olives. Sumunod po sa kanya roon yung kanya pong mga alagad. Amen? Now in verse 40, this is where we will build the message today. Ang sabi po ng Panginoon sa verse 40, and when he was at the place, nung naroon na raw po sa lugar na yon ang Panginoong Jesus, he said to them, referring to the disciples, he said these very powerful words that I believe that when he said this is not only for the 11, but this is also for the church today. Ako po'y naniniwala nang sabihin po ni Jesus yung salitang pray that you enter not into temptation was not just o hindi lamang po ito para do sa 11, but I believe this is also for the Church of Christ. Amen? Ito po ay para rin po sa mga mananampalataya. Sabihin mo sa iyong katabi, this is for you. Ito'y para rin sa iyo. Amen? Kaya sabi po ng Panginoon, pray that you enter not into temptation. Now, kung papansinin po natin in verse 40, 2 beses po sinabi ng Panginoong Yesus yung salitang pray that you enter not into
temptation. Another verse that will support verse 40 ay nasa verse 46. Because after verse 40, Jesus now withdraw from the disciples and he knelt down, and sabi po ng verse 41, he start praying. At kung atin pong papansinin, the moment Jesus prayed, nung si Jesus na po ay nananalangin, after a few moments na siya po ay nasa prayer time, at matapos po siyang makapanalangin, siya po ay tumayo, and it's in verse 45. And when he rose up from prayer, ang sabi po ng Bible, and he went or he came to his disciples, ang sabi sa verse 45, what did he notice? Ano po ang kanyang napansin? Ano po ang kanyang natuklasan? Are they praying? No. The good news is, when Jesus saw them, they were sleeping. Amen? So, ano po ang ginagawa ng kanya pong mga alagad? Sila po ay natutulog. But if you would notice, before Jesus went into his prayer place alone, he said to them that they must pray. But they did not hear or they did not heed Jesus' words. They did not pay attention closely. Amen? So, ano po ang kanilang ginawa? Instead of obeying Jesus' words, they did not obey it. Hindi po sila sumunod, at instead of praying, they were found sleeping. Napansinin po natin, nung makita po ito ni Jesus, in verse 46, absolutely, Jesus did not praise them, but Jesus rebuked them. Amen? Hindi po pinuri ng Panginoon yung kanyang mga alagad, kundi ano po ang kanyang ginawa? He rebuked them. Kanya po silang sinansala. Alam niyo po ba that rebuke is not because you hate the person. Rebuke starts to happen because you love the person and you want them to get better. Ulitin ko po. Pag kayo po ay nire-rebuke, it's not because the person hates you, but because he loves you. Saan po yun galing? Sino po rito ang mga magulang? I mean parents. Ano po, hindi yung magulang, yung asin madaya. Ano po, na lagi mo nga ginugulangan na lamang ang iyong kaibigan. I mean parent. Amen? So, kung magulang pong madaya, marami po dyan. Amen? Now, hindi ko po alam kung parehas po tayo, but this is how I view it. When I rebuke my children, amen, the reason why I rebuke them is not because I hate them, but because I love them. Pag sila po'y pinagagalitan ko, hindi po dahil sa galit na galit ako sa kanila and I really want them to see them fail, but the reason why I rebuke them is because I want to see them win and I want to see them grow. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Kaya kung atin din pong uunawain at ating papansinin, Jesus is rebuking the disciples not because He wants them to be destroyed, but Jesus wants them to be strong. Amen? Gusto po ng Panginoon na maging matatag ang mga mananampalataya. Kaya pansinin po natin in verse 46, He said, and Jesus said unto them, because He found them sleeping, ano po ang sabi ni Jesus? He said, why sleep ye? Ano po ang tanong ng Panginoong Yesus? Why sleep ye? Bakit kayo natutulog? And He said these words, rise and pray. Can you see that next words again? He said, lest you enter into what? Temptation. Now in verse 46 and in verse 40, two times that we heard coming from the mouth of Jesus, the words that said, pray that you enter not into what? Temptation. Ngayon pong hapong ito, ang isa po sa objective na nais ko pong i-present sa inyo as you hear the Word of God today, is the objective why we should pray. Ako po kasi naniniwala sa prinsipyo na if there is no reason, there is no sense of acting on what is being taught to you. Po kasi naniniwala sa konsepto that when God created us as human, He gave us this gift. And this gift is the gift called reasoning. Amen? Na kaya po tayo gumagawa at kaya po tayo kumikilos araw-araw because we know the reason. Now let me just
narrow this thing down. Pag hindi mo po alam ang dahilan kung bakit ka po nagtatrabaho araw-araw, mapapagod ka. But if you know the reason that you have kids that needs your support, you have wife that needs your support, then that's the main reason why you are doing your job. Tama po ba yun? Amen? Dahil tayo po bilang tao, we are always motivated by reason. People won't give for no reason. Kayo po ba'y naniniwala? If I ask you this, do you give something without reason? Bakit ka po nagbibigay? Because you know the reason. Amen? Hindi ka rin po magiging kapaki-pakinabang sa simbahan kung ikaw po'y pupunta sa church with no reason. Why are you here? There must be a reason why you are here. Amen? Kung ano ba po yung iyong dahilan, hindi ko po alam. Pero without reason, yourself will not be here. Amen? Maaaring ang ilan po sa inyo, the reason why you are here because you're in love with God. Hello? Maaaring ang iba naman po sa inyo ay naririto because you want to obey God. Maaaring ang iba naman po sa inyo kaya naririto sa church ay you want to please your husband or your wife. Dahil para bigyan ka bukas ng maganda-gandang blessing. Meron naman pong iba na ang reason ay kaya nagsimba para wag mapagalitan ni nanay at ni tatay. Meron naman pong iba kaya nagsimba para mag-ubos ng oras. Para patayin lamang ang oras. Meron naman po iba nagsimba, naghahanap ng mapapangasawa. There is always a reason. Sabi mo nga sa iyong katabi, do you know that you are a created being with reason? Amen? Yan po ang totoo. Amen? You don't do things without reason. Amen? Lahat po ng bagay na atin pong ginagawa, there must be a reason. Dahil pag wala pong dahilan, hindi po natin makukuha yung kapangyarihan at hindi po natin maitutuon ang ating buong pagkatao sa isang bagay na yon. So tonight, I will be sharing to you about prayer. And what is the reason? What is the value? What is the importance why you and I need to pray? Sabi po ni Jesus sa verse 22, let's get to work. Verse 46, verse 40, 2 beses pong binanggit at hindi po napakahirap na maunawaan, but let me just help you how to expound this thing. He said to the disciples that pray that you enter into temptation. Amen? So what's the reason for prayer? So that they will not be tempted. Amen? So, ulitin ko po. Ano po ang dahilan kung bakit kailangang manalangin? So that yourself will be prevented from being tempted. Let's make that clear. Bakit po kailangang manalangin? So that you and I will be prevented from temptation. Hello? Amen? Pero, when I was growing up in the Lord, I was taught, and I'm not sure if this kind of thing is in you also. Ang aking pong buong pagkakaunawa before is, when you pray, it's the way so that you will not have problems. Yun po ay paraan para hindi ka po magka-problema. But as I matured and grow in the Lord bring me back to this chapter and book, and He said to me, you're hitting it wrong. You're not getting it right. Prayer is not an excuse so that you will not have a problem. Prayer is a tool so that you will not be into temptation. Don't misinterpret the word. And I said, God, what are you telling me? Hindi po ang panalangin ay gamit para hindi po tayo magkaroon ng problema. Dahil maliwanag na ang sabi po ng Panginoon, pag ikaw po'y nanalangin, hindi ka po babagsak saan? Temptation. And what is the temptation word in English in Tagalog? It's not problem, but it is tukso. Tama po ba yun? Amen. So now, ang sabi po ni Jesus, let's just listen to Him, how He said it, and how He meant it. Ang sabi po, pray so that you enter not into temptation. It doesn't mean na sabi ng Panginoon, pray so that you don't have troubles. Hindi po totoo.
na hindi po tayo magkakaroon ng problema sapagkat ang problema po'y bahagi ng buhay ng tao. Natapos na naman po ang isa nating programa at palatuntunan sa Great Day to Live. Ako'y naniniwala na sa tuwing ipinapahayag po ang salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi tayo napapagpala. Sabi po ng salita ng Panginoon sa aklat ni Isaiah, sa Book of Isaiah, wala pong salita ang Diyos na pinakawalan lumabas sa kanyang labi na babalik sa kanya na wala pong nagampanan o wala pong ginawa. Kaya nga po sa mga oras at sandaling ito, nais ko pong ialok sa lahat ng mga nanood, na pagpala at nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po sabi ng Romans chapter 10, that if we confess with our mouth and believe in our hearts that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya kung kayo po'y naabot ng mensahe at nais nyong maranasan ang kaligtasan at lalong maunawaan ang iyong bagong relasyon kay Kristo, inaanyayahan po kita na tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay dahil napakadali lamang po, amen, na maligtas at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya, iaabot ko po sa inyo isang relasyon, hindi po relihiyon. Kaya po sabi ni Pablo sa Romans 10, believe in your heart, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya pangungunahan ko po kayo sa panalangin, ipikit mo ang iyong mga mata, at sa akin pong pananalangin, panalangin mo rin ang panalangin aking sasabihin na parang ikaw ang nananalangin. Sabihin mo ang panalangin ito, kapatid. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa oras at sandaling ito na napakinggan ko ang programa at palatuntunan mo at napanood ko ito ngayon sa telebisyon. Tinatanggap ngayon kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Inaanyayahan kita sa aking puso. Pumasok ka. Pinaniniwalaan kita. At ipinapahayag ko ngayon, Panginoong Hesus, na ikaw ay aking Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Patawarin mo rin po ako sa aking mga kasalanan. Kasalanang minana, kasalanang patuloy na ginagawa. At simula sa araw na ito, tinatanggap ko po ang iyong paghahari. Salamat po sa kaligtasang aking tinanggap. Pinapahayag ko ngayon that ikaw ay aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations, kapatid. Sa iyong bagong relasyon, tinanggap mo si Kristo. Paniwala mo, ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, nais ko rin paunawa sa iyo na ang pagiging anak ng Diyos ay may benepisyo. Una, sabi, we have the power na maging anak ng Diyos. Amen? We have the power to be sons of God. Amen? And not only as a son of God, binigyan din po tayo ng kapangyarihan na makamtan ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Ama. Sabi po ng Psalms chapter 23, sabi po, the Lord is my shepherd and I shall not want. Now you have the freedom now. You have the license to call God as your Lord and your shepherd. At kung ang Diyos po'y Panginoon mo na at iyong dakilang pastol, ang pastol po siya nangangasiwa at tumutusto sa lahat ng kailangan ng kanyang tupa. Kapag binasa mo Psalms 23, verse 1 onwards sa mga talata, makikita mo po na hindi lamang po biyaya at pagpapala ng material, maging kapayapaan, anuman ang iyong kailangan, kayang i-provide sa iyo ng Panginoon. Kaya hayaan mo na i-pray din kita, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong puso sa oras at sandali ito. And let me pray this prayer with you. In Jesus' name, Panginoon, inuutusan ko po ngayon sa mga nakikinig ngayon at nanunood sa telebisyon, Panginoon, na sila iyong pagpalain mo ang kanilang buhay, anuman ang kanilang pangangailangan. It might be healing, Panginoon. I speak healing in their body, Panginoon. It might be financial freedom, Panginoon. I speak blessing upon their lives. It might be peace and restoration in the relationship in their family, Panginoon. Magkaroon po ng kaayusan ng kanilang pamilya, Panginoon. In Jesus' name. And whatever need they may have now today, Panginoon, anumang kanilang kailangan, Lord, I know that you are a God who knows everything. Bless your people right now. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So kung napagpala ka po ng palatuntunan ng Great Day to Live, inaanyayahan kita, kapatid, sumulat ka sa amin at para sa iyong pagpapatuloy na paglago sa Panginoon, makikita mo sa iyong screen ang ating website. Doon pwede ka po makinabang
Naroon ang ating mga teaching materials para lalo kang umunlad sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya subaybayan niyo po yun. Puntahan po ninyo ang www.gregdurante.com at pakikinabangan niyo po ito ng gusto para lalo kayong umunlad sa Panginoon. At kung kailangan niyo rin po ng mga panalangin, nasa screen po natin ang mga telepono at pwede ninyo i-text to send your prayer request. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po ang maraming tao, nakakarating po sa bawat tahanan na nakapapasok ang Ebanghelyo, sa bawat pamilya, gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po'y nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalhan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad. At daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at ng ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, isulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po ay nagkaloob po sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry.
Because nung sila'y palabasin ng Diyos sa Egypt, God even commanded Pharaoh, you will not just set them free, you will also bless them. Kaya nilagyan po sila ni Pharaoh ng ginto, nilagyan sila ni Pharaoh ng kayamanan. And that's the wealth of the wicked transferred to the just. And if God can do it before, I believe He can do it again. Hello? Amen? Kung ginawa yan ng Diyos nung panahong yon, kaya niya yung gawin sa iyo. Hello? Kaya doon sila humuhugot ng saya. Hindi lamang sila masaya dahil nakalaya. Masayang-masaya sila dahil bukod sa sila'y free man, they're also a blessed man. Ikaw na, mula sa kahirapan ngayon, may alahas ka na? Hindi kaya napag-abot langit ang ngiti mo? Hindi mo mahila yung sako mo ng ginto? Sabi ni Paraon sa kanila, magsilayas kayo. O yan, para hindi na kayo bumalik. Ayan, tambakan ng ginto, tambakan ng hayop yan para may makain. That's the work of God. Amen? Kaya huwag ka po magugulat kung darating ang isang araw, sasabihin sa inyo ng mga milyonaryo, huwag ko nang maririnig ang iyong pangaral tungkol kay Kristo. Lisanin mo ang opisina ko. Ito ang 10 milyon, huwag ka na magpakita. Thank you. God can do it again. Amen? Sabi ng iba, minsan may nakadebate po ako, it was my high school friends. Sabi nila, how come you believe in the Bible? That's not even true. I tell you, the Bible is true. Dahil kung hindi po totoo ang Biblia, tingnan mo po nangyayari sa Israel. Lahat ng sinabi ng Diyos sa Israel, sa Biblia, nangyayari. So if the God of the Bible is not true, who knows what's happening to them if that is not God? Sabi ng Diyos sa Israel, sa Ezekiel 11, palalayasin ko kayo sa inyong lupain. Pero darating ulit ang panahon, pag lumambot ang inyong puso, ibabalik ko kayo. Nangyari sa Israel. Nawalan po sila ng bansa, 1949, ibinalik ulit sila sa kanilang lupain. That's the Word of God in action. Hello? Kaya po ako'y naaawa pag ang tao hindi naniniwala sa Biblia. Because the Word of God is God Himself. Okay, now, tingnan niyo po ito. Masayang-masaya ngayon yung mga Hudyo. Lumalabas na sila. Amen. Now, habang sila po ay lumalabas na ng Egypt, they were traveling now. Sila po ay naglalakbay na. Kaso wala po silang idea. Yung direksyon na kanilang tinutumbok, dagat pala. Hello? Hindi naman nila alam na dagat yun eh. Pagdating nila ro, nakita nila dagat. Sabi ko nga po, imaginein mo ang iyong sarili na doon ka. Siguro magtataka ka rin. Siguro ikaw yung isa sa mag-iisip na Moses. Tama ba GPS mo? Wala naman GPS na. Ano po? Bakit parang dagat itong tinutumbok natin? Tama ka, hindi ka ba naliligaw, Moses? Bakit po ba tinahak ni Moses yun? It's not his idea. Sino po ang nagdala kay Moses doon? God. Amen. Sinunod lamang naman niya ang Diyos eh. Pero how come dagat na po yung kaharap nila? And ang sabi ng Diyos, you will go the other way, pero dagat ito, paano tayo makakatawid? Amen? Hindi po doon naging mabigat ang problema. Dahil nung nakikita po nila yung dagat, okay lang siguro. Pero ang mabigat po kasi, ito ang dagat, here is the sea, where is the ship? Siguro kung nakakita po ng bangka sila, talagang, the Lord is a provider. Amen? Kita mo na, may nag-aabang na sa ating bangka. Pero that's not the story. Nung dumating po sila, walang bangka. All they have is the sea in front of them. Amen? Wala pong bangka. Kaya nga sabi ko, kung ako po'y kasama ron, maaaring ako din ay nagtaka. Baka nagkakamali tayo. Dagat ito eh. Pero hindi pa puro nagsimula ang problema. Dahil lang sila po'y lumingon. Because they were positioned in a high place. Ano po ang kanilang nakita? Now, sabi po dito sa verse 10, and when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes. Ano po ang kanilang nakita? They saw, sabi, behold, the Egyptians. Natanaw po nila sa kabila, sa likuran nila, yung mga Egyptian soldiers in full battle gear, papunta naman po sa kanilang direksyon. So wala po silang choice. When we move forward,
we will drown. When we go back, we will die. Tama? No choice. Amen? Pag pinapili ka, saan ka pupunta? None of the above. Amen? Sa harapan ay dagat, sa likod po ay soldiers. So, ano po ang ginawa nung mga Egyptians, o nung mga Israelites, nung makita po nila yung kanilang sitwasyon? Ang sabi po rito, they cried out unto the Lord. Amen? So, nung una, sabi ko, tama naman pala yung ginawa, they cried out unto the Lord. But look at the next verse, verse 11, please. They cried out unto the Lord. And the next words that I saw in verse 11 is this. They said unto Moses. So I was wondering, sabi po kasi ng verse 10, they cried unto the Lord. Pero bakit po pagdating sa verse 11, they said unto Moses? Now this is the revelation here. They did not literally cry to God as in they cry for help. Dahil tandaan po natin, Moses was the representative of God. So kung ano man po ang kanilang gustong gawin sa Diyos, they don't go directly to God, they go to Moses. Because that's the system. Amen? So ang kanila po ngayon sinisi, sino po? Si Moses. Sino po si Moses? Moses in their time was like a God unto them. Anong ginawa ng Diyos kay Moses nung panahong yon? Parang Diyos. He's not God. Ano po? Hindi po sa Diyos. Pero ang role ni Moses sa kanila parang Diyos. Amen? So anong ginawa ng mga Israelita kay Moses nung nakita nila yung problema? Sinisi nila si Moses. Sabi nila kay Moses, di ka naniwala sa amin eh. Ang tagal namin sinabi sa iyo na ganito yung mangyayari. Amen? So ano pong ginagawa nila ngayon kay Moses? Sinisisi nila si Moses. They do not know. Ang hindi po nila alam, yung kanila pong paninisi kay Moses, they are not rebelling against Moses. They are rebelling against God. Now, I want you to benefit from this. When you rebel against the man of God that God has placed in your life, you are not rebelling to that man, but you are rebelling unto God who puts him into your life. Pag binabastos mo po ang lingkod ng Diyos, ang binabastos mo po hindi yung lingkod ng Diyos. You are ignoring God Himself because the anointing of God is with that man. Sabi ko minsan sa aking may bahay, sabi ko sa kanya, ang sabi ko sa kanya, when I am in the church, ang hirap po kasi ng isang pastor ganito. A pastor is a dual person. When you are in the church and in the pulpit, you are a man of God. But when I go outside the church, I am an ordinary man. Hello? Kaya as long as your pastor is in the church, give him your respect. Amen? Why? Because when you respect him, you're not respecting the person, but you are respecting the God who lives in that person. Hello? Amen? Kaya marami minsan, pagka hindi nagustuhan yung pastor, sinasabi ko na. Don't do that. It's dangerous for you. You're not murmuring against the man of God. You're murmuring in the God that called the man of God. Paano, pastor, kung wala... Kanina, I was talking to my elders. Paano, pastor, kung yung leader naman talaga wala nang kwenta? Okay, don't touch the anointed one. Amen? Wala na po talaga, hindi nakagalang-galang. Still, wait for God to remove the person. But don't you ever touch him. Because the minute that you touch the man of God that is assigned to your life, you're not touching him, you're touching God. And you'll be in danger. Hello? Amen? Kaya marami pong buhay ng mga nasa simbahan, sometimes this is the root cause of curse. Amen? Why? Because you are violating something. Kaya nung sila po'y nagre-rebel against God, sabi nila kay Moses, sabi ko na sa iyo ganito yung nangyari, hindi ka nakinig sa amin hindi nila naunawaan na kaya naandun sila, not because of Moses, it's God. Hello? Now, here's the thing. Nung nandun po si Moses,
Ang akin pong nakita rito ay ganito. Kung ako po si Moses, hindi po pwedeng hindi po ako mamamatay dahil pag dumating yung mga Egyptian, lumapit sila sa atin, kasama si Moses, right? Masasama po siya doon. Pwede ba naman, pag dumating yung mga Egyptian, sabi si Moses ba to o wag patayin? Ito lang ang patay, itira lang yan. Buhayin, pabayaan na. Hello, hindi po ganon. Mamamatay din po si Moses. Amen? Alam niyo po ba na madadamay din si Moses kung ano't ano man ang mangyari? Amen? Pero look at the two different reaction. Ang reaction po ng mga Israelita, they saw the problem and they were afraid. Sabi po ng verse 10. Tama po ba? Nakita po kasi nila yung problema. Ano po nangyari sa kanila? Natakot po sila. Pero pansinin po natin, si Moses po'y naroon din, and I believe, alam din po ni Moses yung nangyayari. But what is the difference? The difference is this. Look at verse 13. Moses said unto the people, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord. Look at Moses here. Ano po ang nangyayari kay Moses? He did not see the problem. Ano po nakita ni Moses? In the midst of the problem, he see God. Amen? Imbis na makita po ni Moses ay ang problema, ang kanyang nakita ay ang Diyos. Kaya pag kinakaharap mo yung napakalaking problema, don't look at your problem, look unto your God, because your God is bigger than your problem that you may be facing in right now. Hello? Amen? Mas malaki po ang Diyos sa iyong problema. Dahil if you magnify the problem, it will just bring fear in your life. Tingnan niyo po yung nangyari. Nung kanila kinonsentrate yung problema, natakot sila. Kaya pag lagi mong kinakapa ang bukol, ano nangyayari sa'yo? Natatakot ka. Kaya the moment that nakapa mo yung bukol at medyo kumirot, don't look at it at any moment. Just say, my God is my healer. Hello? Amen? Don't look at your problem. Look unto your God. Hello? Amen? So, kaya napakahalaga po, paano po ma-achieve ang ganitong karakter? This is not normal. Hindi po ito normal sa buhay natin dahil ang tendency po natin bilang tao, responsive po tayo pag problema, takot ka agad. Kaya yun yung sinabi ni Jesus sa Luke 22. Pray that you would not enter into temptation. Ano po ba ang temptation pag nasa problema ka? Halimbawa, ulitin ko lang po yung halimbawa, di galing ka ngayon church, blessed na blessed ka, gandang-ganda ka sa mensahe. Uy, ang Diyos ko pala, shepherd, ang Diyos ko pala, napakabuti. Pag uwi mo, biglang kasalubong mo asawa mo, nakapamewang. Saan ka ba galing? Wala na kaming masaing, pambihira ka. Amen? Di parang kang biglang nalumo. The Lord is my shepherd. Amen? Amen? Sasabihin mo, nag-church nga ako, pa-church ka pa. Wala na nga tayong makain. Hello? Ikaw naman, dahil you're not a prayerful Christian, sasabihin mo sa, wag mong sasabihin yan. Kilabutan ka. Sa Diyos ako galing. Sumpain ka ng Diyos. Diyos. Away na kayo. Why? Kasi that's not the proper reaction. Pag kinonfront ka po ng problema, that's the temptation starts to set in. Kaya pag sabi, saan ka galing? Ay, galing sa simbahan. Simba ka pa. Saglit lang ha. Talikuran mo lang. Go to your room, pray, God, make me strong out of this. Hello? Dahil if you're not prayerful, you'll enter into temptation. Kaya pag natauhan ka, nalungkot ka, bakit ko ba napatulan ito? Now, you are a victim of temptation. Nakita po natin? So ano pala ang panalangin? Hindi po pala for you to be exempted in problem para hindi ka matukso. Kasi normal po ang problema. Kaya yan naririyang pinatatatag ka. Amen? Pero ang danger po sa problema pag bumigay ka. Hello? Kaya marami pong Kristiyano yung iba backslider na. Bakit po? Dahil hindi nga prayerful, nag-bite na sa temptation, nagduda na sa Diyos, ayaw na magsimba. Hello? Kala ko ba pag nasa Diyos walang problema? You are given a wrong information.
That's wrong information na pag nasa Diyos walang problema. Hindi po totoo yan. The more you draw closer to God, the more the devil is afraid of you. The more you get closer to your God, the more demons is coming to you. Why? Because he's trying to destroy your testimony. Dahil natatakot po siya. Dahil pag ikaw ay naging matatag, naging matibay, marami po ang maniniwala sa Diyos. Normal po ang problema. Amen? Normal po yan. Pero ang hindi po normal when a Christian went into the problem is when you bite into temptation. Bakit po ba si Daniel, nung dumating sa problema, hindi po siya bumigay? Because he is a prayerful man. Bakit po si Shadrach, Meshach, and Abednego, ipapatay na, ilalagay sa pugon? Hindi po sila nag-compromise. Kasi sabi po nung tatlong kabataan, sunugin mo na lang kami kaysa kami sumunod sa iyo. Why? Because he is a prayerful man. Why? Kaya hindi po siya pumasok saan? Sa temptation. Pero maraming Kristiyano, konting tukso. Sige na nga, compromise na. Pautangin mo na nga ako kahit alam kong bawal yan. You bite into temptation. Why? Because you are prayerless. But when you are prayerful, when you went into trials, God assured you, He will prevent temptation from coming to you. Amen? Eh bakit po ba kailangan hindi makapasok sa iyo yung temptation? Because you are just in the process of testing. When you pass the test, you will be blessed. Hello? Yun po kasi yung konsepto eh. Kaya ang gusto ng diablo is to tempt you. Because if he tempt you, the blessing will be reversed. But if he can't tempt you, the blessing will be given to you. Hello? Kaya minsan ma-recognize mo, grabe ang timing ng diablo. Kababasa ko lang tungkol sa pagpapatawad. Pag uwi ko, may kaaway na. That's the temptation begins. So pagka gano'n na po nangyayari, ano yung dapat gawin? Talikuran mo po at sabihin mo, okay, tama ka na, okay, tama ka na. And you pray, God, make me strong out of this one. Okay. Amen? Dahil pag pinatulan mo po yun, wala na. Amen? Kaya ano po nangyayari? Pumapalakpak na yung diablo. Bakit po? You went into temptation. Amen? Huwag po natin kalilimutan bilang pagtatapos because I have no more time. Si Jesus po, matapos po siya makapanalangin, amen, may temptation po kaagad. But the good thing is, because he prayed, he did not went into it. He did not bite into it. Pagkatapos po niyang manalangin, gutom siya, nagfasting siya, ano sabi ni Satan, make this stone, turn this stone into bread. Amen? Dahil alam po ni Satan na kailangan ng pagkain, pero no, I would not bite you. Amen? So nakapasa po si Jesus. Hindi tumigil si Satan. Sabi niya, thus saith the Lord, if you jump, angels will be there to carry you out. Sabi ni Jesus, don't tempt God. Amen? Okay, nakapasa ulit si Jesus. Sabi ng angel, ni Satan, come here. Sabi niya, I will show you the kingdom. You just bow down to me, I will give it to you, the riches of this world. Hindi rin po binayad ni Jesus. Paano po hindi nakabite si Jesus doon sa temptation? Because he was prayerful. Hello? Amen? Kaya kung gusto po nating maging matatag na Kristiyano, then let us be a prayerful one. Amen? Dahil pag hindi po tayo mapanalanginin, lalo na po ngayon, darating na po, habang, I'm not putting a fear out of you, but habang lumalapit po ang pagbabalik ng Panginoong Jesus, the more the pressure will be to the church. Devil will be mad. But there is a protection from the Lord that no matter what happened, He will never leave us nor forsake us. Amen? Kaya let's stay closer to God, please. Amen? Lagi po tayong maging mapanalanginin para hindi po tayo bumagsak. Saan? Sa tukso. Dahil ang objective po ng problema is to tempt us to go away from God and stop believing in His Word and His promises. Paano po tayo makapagtatagumpay doon? If we learn how to pray. Let's pray. Tayo po'y manalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na you make us available today and you make your words available to us, Panginoon. Tunay po na ang iyong salita ay makapangyarihan. Tunay po ang iyong salita ay katotohanan.
Ngayon po na naipasa na ang iyong salita sa bawat mga kapatid na nakarinig, dalangin ko po na selyuhin mo ito ng kapangyarihan para po magawa nila sa kanila pong buhay. Dahil mapapakinabangan po nila ang kanilang mga natutunan sa sandali na ito po'y amin nang isinasagawa. God, I pray, make us a prayerful Christian today, Panginoon. Magi po naming addiction ng laging nananalangin, Panginoon. Gaya po ng iyong sinabi sa iyong mga alagad at hanggang ngayon sinasabi mo sa amin, we are commanded to pray so that we will not enter into temptation. Salamat po, Ama. Binabalik po namin sa iyong pinakamataas sa papuri, parangal pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. God bless us. At bilang anak ng Diyos, nais ko rin paunawa sa iyo na ang pagiging anak ng Diyos ay may benepisyo. Una, sabi, we have the power na maging anak ng Diyos. Amen? We have the power to be sons of God. Amen? And not only as a son of God, binigyan din po tayo ng kapangyarihan na makamtan ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Ama. Sabi po ng Psalms chapter 23, sabi po, the Lord is my shepherd and I shall not want. Now you have the freedom now. You have the license to call God as your Lord and your shepherd. At kung ang Diyos po'y Panginoon mo natin yung dakilang pastol, ang pastol po siya nangangasiwa at tumutusto sa lahat ng kailangan ng kanyang tupa. Kag binasa mo Psalms 23 verse 1 onwards sa mga talata, makikita mo po na hindi lamang po biyaya at pagpapala ng material, maging kapayapaan, anuman ang iyong kailangan, kayang i-provide sa iyo ng Panginoon. Kaya hayaan mo na i-pray din kita, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong puso sa oras at sandali ito. Let me pray this prayer with you. In Jesus' name, Panginoon, inuutusan ko po ngayon sa mga nakikinig ngayon at nanunood sa telebisyon, Panginoon, na sila iyong pagpalain mo ang kanilang buhay, anuman ang kanilang pangangailangan. It might be healing, Panginoon. I speak healing in their body, Panginoon. It might be financial freedom, Panginoon. I speak blessing upon their lives. It might be peace and restoration in the relationship in their family, Panginoon. Magkaroon po ng kaayusan ng kanilang pamilya, Panginoon. In Jesus' name. And whatever need they may have now today, Panginoon, anumang kanilang kailangan, Lord, I know that you are a God who knows everything. Bless your people right now. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So kung napagpala ka po ng palatuntunan ng Great Day to Live, inaayayahan kita, kapatid, sumulat ka sa amin at para sa iyong pagpapatuloy na paglago sa Panginoon, makikita mo sa iyong screen ang ating website. Doon pwede ka po makinabang. Naroon ang ating mga teaching materials para lalo kang umunlad sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya subaybayan niyo po yun. Puntahan po ninyo ang www.gregdurante.com at pakikinabangan niyo po ito ng gusto para lalo kayong umunlad sa Panginoon. At kung kailangan niyo rin po ng mga panalangin, nasa screen po natin ang mga telepono at pwede ninyo i-text to send your prayer request. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po maraming tao, nakakarating po sa bawat tahanan, nakapapasok ang ebanghelyo sa bawat pamilya, gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po'y nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad. At daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at ng ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, sulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong
gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po ay nagkaloob sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Iwan po natin sandali ang Luke chapter 22. Now, lagyan niyo po ng bookmark yung Luke 22 because that's our text tonight. We'll go back there. Punta po tayo sa book of John. Let's go to the Gospel of John. John chapter 16. Samahan niyo po ako sa John 16. John chapter 16. And if you are in the book of John, ang sabi po sa verse 33, sino po ang nagsasalita dito sa John 16? Jesus is speaking here. Sabi po ng Panginoong Yesus sa verse 33, watch this, these things I have spoken unto you. Amen? What's that thing that He said? Kung gusto niyo pong malaman kung ano yung sinasabi ni Jesus na these things, you go back to verse 31 and 32. Amen? So, pero hindi po natin tatalakayin ng luba yung verse 31 and 32, but just in case you're wondering what he said or what he meant by these things, he's referring to verse 31 and in verse 32. But let's continue in verse 33. He said, these things I have spoken unto you, that in me, amen, pansinin po natin, that in me, you might have peace. Can I preach on this? Watch this. Sabi po ng Panginoong Yesus, I'm telling you this. Bakit niya po sinasabi yon? Because ang sabi niya, so that in me, hindi po niya sinabing with me, He said, in me. Amen? So, ang sabi po ng iba, basta kasama ko si Jesus, okay na, that's wrong. Peace will not come when you are with Jesus. Peace will only happen if you are in Jesus.
Pakinggan niyo po ito mabuti. A lot of people are just with Jesus, but there are very few people that are in Christ. You look serious. Amen? So, ang sabi po ng Panginoon, in me. He did not say it, with me. So, in other words, peace cannot be achieved outside of Him. So, the only time that a person can have peace is when he is in Jesus. Hello? In Jesus means you are living inside of Him. My God, this is deep. Amen? So in Jesus is giving us revelation that when you are in me, there is peace all around you. So therefore, this is my conclusion. People are seeking for peace. They're looking for it. But you know, you can find it here in the world. Hindi mo po mapatagpuan ng kapayapaang yan na hinahanap mo. Because if you are looking for peace, you need Jesus in your life. Without Jesus, there is no peace. Outside of Jesus, there is no peace. But if you are in Jesus, that's the place you find peace. Hello? Amen? Now, let's continue. He said, I'm telling you this so that in me you might have what? Peace. You might ask this question, why do I need peace? Bakit ko kailangan naman ng kapayapaan? He answered it in the next words. He said, because he said, in the world, amen? He's referring to this world. Amen? Ano ba sabi ni Jesus? In the world. And a lot of us are in the world. How many of you believe that you are in the world? So the protection that you need when you are in the world is you must get out of this world and be in Jesus. Because if you are just in the world, there are tribulation. Amen? So ang sabi niya, in the world, sabi po ng Bible, you shall have tribulation. Kaya, mga kapatid, wala po sa Biblia na ipinangako po ang Diyos that there is such a thing as life called problem-free. One time, I was asking the congregation, if you want to have a life free from problem, raise your hands. Most of them raised their hands. Dahil yun po ang gusto natin eh. Anong gustong buhay ng tao? Stress-free, problem-free, everything is free. Hello? Yan po ang gusto ng tao, amen? Tama? Gusto po natin lahat ay maganda at maluwag na buhay. So I asked my congregation and said, how many of you want to have a life that is free from trouble? Some of them raised their hands, some of them are hesitant to raise their hands, but majority of them raised their hands. Okay, ang sabi ko po sa kanila, it's my pleasure to pray for you. Could you please come over and I pray? It's an honor for me to pray for you unto the Lord, and I will pray that today, after I pray, God will take you home. Kunin ka na ni Lord. Hello? Why? Ang liwanag po sa salita ng Diyos, in the world, there is problem. So if you do not want problem, then get out of this world. Means, it is simply called, die, my friends. Hello? Kaya kung gusto mo po ng buhay na walang problema, come here. I'll pray for you. Sabi ko nga po rin kanina sa Metropolis, and if you allow me to pray for you, if you die, ako na rin po maglilibing sa inyo. Free. Hello? Amen? Come on, let's get wisdom. Amen? No life is problem-free. Because Jesus said it himself. As long as we are in the world, there's gonna be problem. So, hindi po ang problema natin ay ang problema. Ang problema po natin, when we are in problem, we don't have peace. Because problem is not a problem, my God. Problem is not a problem as long as you have peace.
Hello? Your problem is not your problem. Your problem is you do not have peace in the midst of your problem. Hello? Kaya sabi po ng Panginoon, in the world, you shall have problems. That's tribulation. Maliwanag po ba ito? Amen? So ano raw po ang kailangan mo when you pass through troubles and through trials, through tribulation? Ano sabi ni Jesus? You should be in me when you pass through this. Amen? Okay, now, nakita po natin sa John chapter 16 that in this world that we are living in, there is always a problem. Amen? Now go back to Luke chapter 22. Balikan po natin yung Luke 22. So hindi po totoo na meron pong buhay na walang problema. Hello? At hindi rin po totoo that when you pray, you are exempting yourself from problem. Ang sabi po ng Panginoon, when you pray, you are just preventing yourself to enter not into temptation. So ano po ba yung sinasabi ng Panginoon dito na temptation? One time, I was doing my prayer time, and for the past few months, ilang buwan na rin po nakalilipas, the Lord dealt with me about prayer, and He said to me, if you really want me to use you hard, kung gusto mo talagang gamitin kita ng husay, then pray harder. Amen? Alam niyo po ba, pagka narinig mo yung salitang pray, that's the boring part of a Christian life. Mas madali po kasing makinig ng Word of God kaysa po manalangin. Why? Because when you're praying, grabe po struggle. Hindi ka makatagal. Bakit po? Kasi pakiramdam mo, wala ka namang kasama eh. Meron ka bang kausap? Amen? So that's the hardest part of a Christian life. Pero alam niyo po ba that this thing, that the hardest part of a Christian life, this is the source of power. Amen? Because a prayerless Christian is a powerless one. Write it down. Sulat niyo po yan if you're taking notes. A prayerless Christian is a powerless Christian. Amen? Ang isa pong Kristiyano na hindi po mapanalanginin ay Kristiyanong walang kapangyarihan. So I'm warning you, you are prone for temptation. Because that is what Jesus said. Why you need to pray is so that you will not enter into what? Temptation. So if you are not a prayerful one, then you are prone to what? Temptation. But the Bible is clear, you are not exempted from problem, right? Amen? Hindi ka po exempted sa problema because as long as we are in this world, there will be problems. Amen? Habang tayo po'y nasa mundong ito, lagi pong merong problema. So the problem is not problem. Why? Because kahit ano pong ating gawin, we can't stop problem. Problem will always be here. Amen? Naniniwala po ba kayo? Kita nyo po, sabi mo, mabayaran ko lang itong utang ito. Oh, praise God! Tapos na po ako sa utang na ito. Bigla naman may problema ka sa iyong anak. Another problem. As long as you live, there would be problem. Hello? Noong una, when I was starting the church, makabili lamang po ako ng sound system. God, thank you. I'm stress-free. Nagdumating si sound system, Lord, aircon naman. Hello? Amen? Ngayon, nang dumadami na yung tao, Lord, paano ko po sila maaalagaan? Every time, there is a problem. Amen? Let's face the truth that problem is part of our life. Sabi mo nga sa iyong katabi, bahagi na ng buhay yan, kailan ka pa ba matututo? Para naman ngayon ka lang ipinanganak. Amen? Lagi pong may problema. Can you tell me a person who doesn't have a problem? Meron po bang taong walang problema? Ang alam ko pong taong walang problema, it's either he's dead or he has a problem in his mind. Yung loko-loko. Pero if you are normal, there is always a problem. Amen? Yung lamang wala kang pamasahe papunta dito, that's a problem. Amen? Lagi pong merong problema. Yung hindi ka lamang makatulog tuwing gabi, that's also a problem. Lagi pong merong problema. Hello? Amen? That's part of life. Amen?
So ano po ngayon ang saysay? Bakit kailangang manalangin? Hindi po sinabi ni Jesus that when you pray, I'll remove the problem. No, it doesn't say that. Ang sabi po ng Panginoon, when you pray, I will remove temptation out of your life. Malaki po ang pagkakaiba. So ano po yung tinutukoy ng Panginoon na temptation? Ito na po yun. When a Christian is in a problem, pag ang isang mananampalataya po'y nasa problema, that's the time the temptation is so strong. Why? Tingnan niyo po, I'll give you an example so that you can tap with my mind tonight. Pag ikaw po ay wala pong pera, amen? Wala ka pong pera, wala ka pong pambayad sa iyong mga bayarin, amen? Diyan po malakas ang temptation. Amen? Paano papasok ang temptation? Napapaisip ka minsan, totoo nga kaya yung sinasabi ng Panginoon, He will supply my needs. That's now beginning, the temptation starts to begin. Hello? Pag ikaw po ay alab na dumalo sa gawain at pag uwi mo, kumikirot ang iyong katawan at nakakapa mo ang bukol, and you begin to wonder, is God really a healer? Now you're entering into temptation. Hello? So sabi ng Panginoon, how would you deal with it? Paano mo po i-deal ang ganitong bagay? Pray. Hello? Amen? Pag nakakapa mo po siya and your body starts to create some feeling na masakit, what would you do? You kneel down and pray to God and declare to Him that you are healed. Amen? And you can bank on the promises of God. Lord, I'm praying. I don't want temptation. I still believe in you because you are the God that healeth me. Hello? Pagka dumadating po yung punto na parang binibilang mo laman ng iyong bulsa, sasabit, don't think about lack. Kneel down, pray, and said, God, you are my shepherd. Don't let temptation get hold of your mind. How do you do that? By praying. Hello? Amen? Alam niyo po, napakaganda po pag ikaw po ay mapanalanginin. You're beginning to magnify God instead of magnifying your problem. Alam niyo po, mga mananampalataya, I notice this because I'm a pastor for so many years now. I've been to different kinds of people. Napansin ko lamang po ito. Ako po kasi mausisa eh. Napansin ko po sa buhay ng Kristiyano, mas magaling po tayong magpatotoo tungkol sa ating problema and we spend so little time na magpatotoo about the goodness of God. Ano ibig sabihin ng pastor? Marami pong Kristiyano, mas magaling, mas kanila pang minamagnify ang problema. Yung bang tipo lalapit sa'yo, alam mo, pastor, kapos ako ngayon. Iiyak pa yun. Ano po? Amen? The more you magnify your problem, you're giving glory to the devil. But if you magnify God in the midst of your problem, you're giving glory to God. So instead of speaking about how big your problem is, reverse it. Tell your problem that you have a big God. Amen? So imbis mo na ang lagi mong ipagmalaki at ibukang bibig ay, talagang mahirap ngayon ang buhay, mahina ngayon ang negosyo, you are good in testifying about how the devil works in your life. Amen? Dahil maliwanag po ang salita ng Diyos that life and death is in the power of your tongue. So if you do not want the devil to be magnified, then stop speaking your problem and start speaking about your God. When you see your lack, say to your lack, my God is bigger than my lack because my God is my shepherd. Hello? Huwag po nating palakihin ang problema. Mas malaki po ang Diyos sa ating pong pinagdaraanan. Let's go now to the book of Exodus. I have to give you this. Samahan niyo po ako sandali sa book of Exodus. One time as I was in my prayer room and the Lord showed me something here in the book of Exodus. And I was so amazed here. Pansinin niyo po ito. Go to the book of Exodus somewhere in chapter 16. Go there quickly. I have to show you this. Samahan niyo po ako sandali sa Exodus chapter 16. Oh, sorry, not 16, chapter 14. Come on, let's go there. I have to show you something here. Pansinin po natin in Exodus chapter 14,
And in the book of Exodus chapter 14, go now to verse 10. Ang sabi po ng verse 10, Exodus 14, and when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid, and the children of Israel cried out unto the Lord. Okay, before I explain to you verse 10, may nangyari po dito. Let me just lay a foundation here. For so many years, ang Israel po is under bondage, saan? Sa Egypt. You know the story, amen? Sila po ay nasa loob ng Egypt for so many years. They were in bondage. They cried to God. Amen? Tumawag po sila sa Diyos. And God answered. God heard their prayer. God sent them a deliverer. Sino po yung deliverer? Moses. Okay. Nung sila po ay lumalabas, nung sila po ay pinalabas ng Egypt, hindi po yun naging madali. If you still know the story. Because Pharaoh would not let them go, right? Ayaw po ng Paraon na sila'y palayain. Masyado pong matigas ang puso ng Paraon. Amen? Pero walang kapangyarihan na hindi po pwedeng sumuko sa kapangyarihan ng Diyos. Do you know that? So now, nung dumating po yung 10 plagues, nung dumating na po yung ika-10 salot, nagbow na po si Pharaoh. Saan? Sa will ng Lord. Right? Pinalaya na po niya alin? Ang Israel. And he said, I don't want to see your face anymore. Go out! Alam niyo po, ang saya ng mga Israelita. Ito na yung kanilang matagal na panahon na kanila pong iniintay. They were free. Woo! We smell the spirit of freedom is here. Hindi sila magkamayaw, hindi sila magkaintindihan. Sa tuwa, hila-hila nila. You know what I learned there? Kung gaano po kabuti ang Diyos ng Israel, not only God set them free, but God also blessed them. Pastor, anong God bless them? Tingnan niyo po ito ha. Do you know the story when they were in the wilderness, nung sila po'y nasa ilang? Nung si Moses po'y nasa Exodus 20, kumukuha po siya ng 10 Commandments. 40 days, 40 nights, Moses was in the mountain. Nang bumaba po si Moses, ano nakita ni Moses sa Israelites? They were worshiping other gods. Ibang Diyos na kanila sinasamba, right? Ano po yung Diyos na kanilang ginawa? The golden what? Yung gintong guya or cow. Now, think with me. Nasaan sila nung ginawa nila yon? Nasa disyerto. Saan naman sila kukuha ng ginto? Bago sila makarating doon, saan sila galing? They were slaves. Amen? Paano po sila nagkaroon ng ginto? Natapos na naman po ang isa nating programa at palatuntunan sa Great Day to Live. Ako'y naniniwala na sa tuwing ipinapahayag po ang salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi tayo napapagpala. Sabi po ng salita ng Panginoon sa aklat ni Isaiah, sa Book of Isaiah, wala pong salita ang Diyos na pinakawalan lumabas sa kanyang labi na babalik sa Kanya na wala pong nagampanan o wala pong ginawa. Kaya nga po sa mga oras at sandaling ito, nais ko pong ialok sa lahat ng mga nanood na pagpala at nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po nasabi ng Romans chapter 10 that if we confess with our mouth and believe in our hearts that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya kung kayo po'y naabot ng mensahe at nais nyong maranasan ang kaligtasan at lalong maunawaan ang iyong bagong relasyon kay Kristo, inaanyayahan po kita na tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay dahil napakadali lamang po, amen, na maligtas at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya, iaabot ko po sa inyo isang relasyon, hindi po relihiyon. Kaya po sabi ni Pablo sa Romans 10, believe in your heart, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya pangungunahan ko po kayo sa panalangin, ipikit mo ang iyong mga mata, at sa akin pong pananalangin, panalangin mo rin ang panalangin aking sasabihin na parang ikaw ang nananalangin. Sabihin mo ang panalangin ito, kapatid. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa oras at sandaling ito na napakinggan ko ang programa at palatuntunan mo at napanood ko ito ngayon sa telebisyon. Tinatanggap ngayon kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Inaanyayahan kita sa aking puso. Pumasok ka. Pinaniniwalaan kita at ipinapahayag ko ngayon, Panginoong Hesus, na ikaw ay aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas.
Patawarin mo rin po ako sa aking mga kasalanan. Kasalanang minana, kasalanang patuloy na ginagawa. At simula sa araw na ito, tinatanggap ko po ang iyong paghahari. Salamat po sa kaligtasang aking tinanggap. Pinapahayag ko ngayon that ikaw ay aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations, kapatid. Sa iyong bagong relasyon, tinanggap mo si Kristo, paniwala mo, ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, nais ko rin paunawa sa iyo na ang pagiging anak ng Diyos ay may benepisyo. Una, sabi, we have the power na maging anak ng Diyos. Amen? We have the power to be sons of God. Amen? And not only as a son of God, binigyan din po tayo ng kapangyarihan na makamtan ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Ama. Sabi po ng Psalms chapter 23, sabi po, the Lord is my shepherd and I shall not want. Now you have the freedom now. You have the license to call God as your Lord and your shepherd. At kung ang Diyos po'y Panginoon mo natin yung dakilang pastol, ang pastol po siya nangangasiwa at tumutusto sa lahat ng kailangan ng kanyang tupa. Kag binasa mo Psalms 23, verse 1 onward sa mga talata, makikita mo po na hindi lamang po biyaya at pagpapala ng material, maging kapayapaan, anuman ang iyong kailangan, kayang i-provide sa iyo ng Panginoon. Kaya hayaan mo na i-pray din kita, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong puso sa oras at sandali ito. Let me pray this prayer with you. In Jesus' name, Panginoon, inuutusan ko po ngayon sa mga nakikinig ngayon at nanunood sa telebisyon, Panginoon, na sila iyong pagpalain mo ang kanilang buhay, anuman ang kanilang pangangailangan. It might be healing, Panginoon. I speak healing in their body, Panginoon. It might be financial freedom, Panginoon. I speak blessing upon their lives. It might be peace and restoration in the relationship in their family, Panginoon. Magkaroon po ng kaayusan ng kanilang pamilya, Panginoon. In Jesus' name. And whatever need they may have now today, Panginoon, anumang kanilang kailangan, Lord, I know that you are a God who knows everything. Bless your people right now. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So kung napagpala ka po ng palatuntunan ng Great Day to Live, inaanyayahan kita, kapatid, sumulat ka sa amin at para sa iyong pagpapatuloy na paglago sa Panginoon, makikita mo sa iyong screen ang ating website. Doon pwede ka po makinabang. Naroon ang ating mga teaching materials para lalo kang umunlad sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya subaybayan niyo po yun. Puntahan po ninyo ang www.gregdurante.com at pakikinabangan niyo po ito ng gusto para lalo kayong umunlad sa Panginoon. At kung kailangan niyo rin po ng mga panalangin, nasa screen po natin ang mga telepono at pwede ninyo i-text to send your prayer request. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po maraming tao, nakakarating po sa bawat tahanan na nakapapasok ang ebanghelyo, sa bawat pamilya, gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po'y nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad. At daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at ng ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, sulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po'y nagkaloob sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of
offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Ano po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.